children born with abnormalities because of teen pregnancies. Yung ipinanganak na meron ng abnormalities because during her pregnancy, nung kanyang nanay, nag-take ng mga pampalaglag, abortions, and that would affect the fetus inside her womb. Yun ba dapat isisi natin o request din natin sa Diyos? Yan po yung mga sufferings ng mararanasan ng mga tao due to the other people's mistakes or actions. Ito naman po yung example sa Bible. Sa 1 Samuel chapter 11, si Uriah, ito po yung asawa ni Bathsheba, yung pinagtasahan ni David at ginawa niya ng pangangano niya. Si Uriah po ay, dahil si David ang head of the soldier, ipinagutos niya na dalhin sa harapan si Uriah pagdating ng labanan. Para mas malaki yung possibility o chance na mamatay si Uriah. Para makuha na yung sobrang tuluyan ng asawa dito. Uriah suffered because of David's decision. Yung consequence ng ginawa niya ay ang nag-suffer si Uriah. Number 2, in Exodus chapter 7 verse 12, all Egyptians suffered because of because Pharaoh would not let the Israelites leave the Egypt. Ito po yung panahon ng 10 plagues. Ayaw, sabi ng Diyos, ayaw yung pakawalan ang aking bayan, padadalan ko kayo ng mga sandok. Yung bayan ng Egypt nag-suffer dito sa 10 plagues because their Pharaoh would not let the Israelites to leave Egypt. In Matthew chapter 2, Bethlehem suffered the death of children 2 years and below due to the wrath of King Herod. Ito naman yung panahong naisahan siya ng wise men, si King Herod, na para mapigilan yung kapanganakan ng hari, ng hari na pagiging hari ng mga Hudyo, ang ating Panginoon sa Kristo, pinagutos ni Herod, patayin lahat ng mga batang 2 years old pababa sa bayan ng Bethlehem. So their parents and these children suffered because of the decision ni King Herod. Yan po yung mga example na makikita natin. So punta po tayo dun sa suffering may also be due to one's own action and mistakes. Ito naman po yung tayo yung may kasalanan. Tayo mismo ang may gawa. Number 1, nagkasakit tayo ng diabetes, halimbawa, due to the years of uncontrolled eating. Siningil na tayo ng ating katawan dahil sa ating pagkain ng uncontrolled eating. Kung ano-anong matamis, wala tayong pinipili. Hindi tayo nagpipigil. Ngayon, sinisingil na tayo ng katawan. Sisisihin ba natin ng Diyos? Talagang ganun eh. We are just a mortal. No? Ano tayo, mamamatay, magkakasakit. Pero hindi kasi dito lang ang... So mamaya, discuss natin. So hindi dapat natin ito isigisisi sa Diyos. Kung magkaroon tayo ng panghihina dahil sa mga problema ito. Paralyzed due to drunk driving. O ikaw naman ngayon ang naglasing, tsaka ka nag-drive. O ngayon, dahil sa kalasingan mo, nakatulog ka, nabangga ka sa poste. Di na-paralyze ka sa hospital. Sino may kasalanan? Ikaw rin, naglasing ka eh. Getting lung cancer from years of smoking. Nagre-reklamo ka kung mayroon kang sakit sa baga, ang lakas kumaligarilyo. Diba? O kaya may sakit sa bato or sa dahil malakas kang uminom, for example. No? Yan po yung mga maging problema natin. Hindi dapat natin sinisisi sa liver or kidney failure due to the years of drinking alcohol. Yan po yung sinabi ko. Hard life due to teenage pregnancy. Yan. Naging mahirap ang buhay mo, naging mahirap abutin ang iyong pangarap, ang iyong profesyon na gusto mong maging dahil nagpuntis ka maaga. Kailangan mo ngayong magtrabaho
para makuha yung batang isisilang mo. Ito po yung mga problema na maaaring tayo rin ang may kasalanan. Ito ba isisisi natin sa Diyos? Diba? So, kaka-30 minutes ako. So, the Bible has not failed to give us a warning about the consequences of sin and disobedience. Andyan po ang Biblia. Maaaring nakakaranas po tayo ng problema, paghihirap, suffering sa buhay. Nandito po yung kasagutan eh. At by the help of this lesson, maaari tayo magkaroon ng pag-iisip ngayon ng rationality. Na tanungin yung ating mga sarili, bakit nangyayari ko sa akin? Nagkakaroon ngayon tayo ng bukas na kaisipan by the help of this lesson and by the words that we can read in the Bible. Ito po yung warning ng Bible sa atin. Galatians chapter 6 verse 7 to 8. Sabi po diyan, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sought to please their flesh, from the flesh he will reap destruction. Whoever sow to please the Spirit, from the Spirit he will reap eternal life. Ano po gawin mo sa buhay mo, yan din ang aanin mo. Ano itinanin mo, yun din ang aanin mo. That's the consequences. Cause and effect, mga kapatid. Ang lesson na makukuha natin dito, no, isa sa mga lesson na makukuha natin, take of this, hindi tayo, huwag natin ilagak ng 100% yung ating buhay, ating kayamanan dito sa sanlibutan. Sapagkat nasisira at hindi nga permanente. Halimbawa, nagpatayo ka ng magandang bahay na pagkagara-gara, nilindol, giba. Sobra-sobra kang magnakaw. Wala kang ginawa inisip mo ba yung kapwa sa gobyerno. Pag namatay ka, hindi mo naman madadala yan. Paparusahan ka ng Diyos sa susunod mong buhay. Maaaring tayo ngayon nakakaranas ng pagbaha ng mga problema sa ating gobyerno, sa ating bansa because of the corruption. Naghihirap tayo, yung ekonomiya. Naghihirap tayo because we have ating paniniwala, mayroong corruption sa ating gobyerno. Dapat ba natin itong isisi sa gobyerno? Sa Diyos? Hindi. Because officials na yung ating pinagkatiwalaan sa posisyon ito ay mayroong sariling mga desisyon sa kanilang pagsarili. Nakakanilang ginawa para sa kanilang sarili lamang. So, siguro alam ko na iintindihan nyo naman po yung punto natin ng lesson na po na ito. So, sana po ay nakapagbahagi ako ng pag-aaral at mabuksan ng ating mga puso't isipan, palakasin ng ating pananampalataya sa Diyos na ating sinasampalataya. So, maraming salamat po.